Yan, good day sa inyong lahat at ngayong araw, nandito kami ngayon sa labas na ng Kapalonga at may pupuntahan kami kasi ngayong araw kasi, kahapon pa, may nabalitaan kami na nakakalungkot kasi yung tinutulungan ni Commander na si Tatay Ervin is wala na. So, dito nakaburol ngayon sa labas ng sa labas ng Kapalonga dito sa kapatid dito sa Panganiban. Kaya pinunta namin dito ngayon. May mga dala kami diyan na para doon sa lamay. So yan, nakakalungkot lang kasi napakasayang tatay kausap. Kahit gano'n na ang hirap kausapin niya, mahina yung pandinig, pero yun, napapangiti pa rin niya tayo. Nakakalungkot. At yun, nandiyan si Marcos sa likuran lang natin. Set up lang ng kanyang camera. Papunta kami ngayon doon sa ni Ate Isabel, kasi si Ate Isabel nakasabay namin, nasa bus na siya, hindi lang namin makisakay sa motor kasi may mga karga kami, kaya nagbus lang si Ate Isabel. Bale siguro mauna kami doon or dito na muna kami mag-scout din, diretso scout din kami dito kasi dito din target ng scouting namin. So yun, double purpose yung punta natin dito, diretso scout kami dito kasi yun talaga yung plano namin, scout dito sa Panganiban. Kaya lang may nangyari kay Tatay Ervin nga, so nagdiretso na kami dito kasi dito rin naman yung location. So yan, prepare lang tayo dito. Saan tayo dito? Pagtanong na kaya muna natin. Ganyan. Ha? Nakadaan ako dyan. Hindi, yung yung location, San Jose. Para alam natin, baka Panganiban na rin kasi ito ay. Di, ito nga ang daan papunta ng Panganiban. Oo nga, Panganiban na rin ito, pero yung San Jose, baka dito lang. San Jose? Oo. Yung sa location nung nilalapit ni Tarzan. Pwede natin pagtanong. Yun, may tindahan. Maganda makapagtanong na tayo at baka malampasan natin ay. So yan, may pupunta lang kami dito kasi may nilalapit din yung kaibigan namin na may pinuntahan dito na isang bagong beneficiary nilalapit kasi nakakaano din yung sitwasyon. Sobrang nakakawa din yung sitwasyon, napakahirap ng sitwasyon. So ngayong araw bibisitahin namin yun. Tapos yun nga, diretso na kami dun kila Tatay Ervin para mabisita mo lang siya dun. Kung siguro okay na si Tatay Ervin ngayon, di na siya nahihirapan at nakakalungkot lang, pero wala, ganun talaga ang buhay. So yan, at maya maya diretso na rin tayo. Pahinga lang kami dito at magtatanong kami kung saan yung location ito, kasi hindi namin to alam kasi labas na to ng Kapalonga. Kung Kapalonga to, kabisado natin to, kaya lang nasa labas na kami ng Kapalonga. So kailangan namin magtanong-tanong kung saan yung mga lugar na pupunta namin. San Jose. So yan, may isang barangay kami pupuntahan dito, yun ngayon nilalapit. So hindi na kasi namin kabisado tong lugar na to, kaya pagtatanong muna namin para sigurado kami, kasi mahirap na alam namin yung mismong Panganiban, kaya lang yung sa yung Panganiban, yung mismong bayan yun, yung mga barangay di namin kabisado, kaya malay natin kung nadaanan na pa namin yung barangay, nakalampas na kami. So kailangan magtanong tayo at nandun si Marcos nagtatanong lang. At yan nga, yung mga dala natin lahat yan para kay Tatay Ervin, nasa motor ni Mark, tapos nasa motor natin. So yan, diretso na natin yan mga yan. Dapat doon palang kila Ate Isabel yan. Ang usap namin kila Ate Isabel ang dadalhin yan. So kaya lang si Ate Isabel di namin naabutan sa kanila at nagbiyahe na agad ng tanghali. Nagchat kami sa kanya, kaya lang hindi nabasa kasi sa kanila walang signal, kailangan pa nila umakyat sa taas. Noong time siguro nagchat kami, busy si Ate Isabel, kaya hindi niya nakabasa yung chat namin, kaya nagalis na siya kanina. So inabulan lang namin yung bus, tapos tinanong namin yung location pupuntahan niya at diretso na kami doon. Ayan, kaya siguro baka mauna kami kay Ate Isabel at nga nasa bus pa siya. Naabutan natin dito sa may malapit na, at sabi nga niya hiningi lang natin yung location. Nasa akin naman na sinave ko na sa cellphone natin na nakalagay na sa notes, kaya alam natin kung saan yung location. Hahanapin lang namin doon. After ng scouting namin, diretso na kami doon. May scout lang kami itong isang beneficiary, tapos diretso na kami doon kila Tatay Ervin. At doon daw siya nakaburol sa kapatid ni Tatay Ervin, kasi dito sa Kapalonga sa mga anak niya is walang mapupwestuhan, saka nandun yung niya, doon siya nakakuha ng sa insurance niya. May insurance Tatay Ervin, buti na lakad ng mga kapatid. Doon nakakuha sa barangay nila, sa lugar nila, dito sa Panganiban. So kaya dito siya nakaburol
at pupuntahan nga natin. So yan, kita-kita lang dun. Ayan. May gas. Reserva. 1.5 Oh, 1.5 kasi nga maliit yung maliit yung tangke. tangke. So abutin man sa walang gasolinahan. May reserba Okay. Ano lang kasi yung 3 litro lang yung laman ng 3 gasolina. litro lang. Kaya nagkailangan magdala ng Extra. So Okay. yan. Sabi nga pala, may una tayong bayan na barangay na dadaanan, tapos yung pangalawa doon tayo magtanong kasi iba na daw yung daan ng papuntang San Jose. San Jose. Oh, sige. Iba na. So yan. Ayusin ko lang yung tali nito at natanggal. Yan, dito na kami ngayon sa location nung nilalapit nung kakilala namin. So, medyo malayo lang kasi yun nga, dulo na itong sa kanila, yung lugar nila. Halos kulang-kulang 3 oras kami nagbiyahe papunta dito. Pero hindi pa dito yung kila Ate Isabel. Parang ano lang to, parang scout lang namin to, yung nilapit sa amin. So, yan, interview muna namin, prepare muna kami ng camera namin. So, mamaya na lang ulit, continuous natin mamaya. Dito tayo sa Panganiban na. Yan, mga ganda. Mga pispan. Yan, tigil muna kami dito kasi napakaganda ng view dito. Daming kabahayan sa paligid ng dagat. Ang ganda no. So yan, nandito na kami ngayon kila sa kapatid ni Tatay Erbing, dito kay Ate Isabel. At yun, nandito nga nakaburol si Tatay Erbing. Dito na yata rin yung yung katawan niya. So ang napakahirap lang ng daan, pero okay lang, pasok din naman ang motor, pasok din ang dito. Kasi may chariot din dito nakapasok, saka mga L3. Pasok din naman, so goods lang naman. So dito muna tayo. Punta muna tayo doon kila Marcos at magbablog muna tayo. Yan, dito kami ngayon sa sentro ng Panganiban at galing na kami doon kila Tatay Erbing sa Lamayan. So nandun naman si Tatay Erbing, karating lang din daw kanina. Si Ate Isabel karating lang din, magkasunuran lang kami, kaya yung nagpangabot lang doon, halos pagod pa rin siya. Kaya yun, dito muna kami, merienda muna kami, tinapay. Kanina tanghalian natin, hotdog, tsaka kikiam. So ngayon naman, merienda naman. Tinapay naman. Ayan. Okay na to. Medyo malayo-layo talaga yung binahe namin. Halos 5 oras kami yata nagbiyahe. Simula Kapalong hanggang dito. Halos 5 oras yung biyahe namin. Para na rin kami ng Candelaria. Tapos yun, may pabalik pa. So pabalik naman siguro kasi sa highway kami dadaan pabalik. Baka medyo mabilis-bilis na. Siguro mga 2 oras kaya na to. Pabalik. So yan. Merenda lang muna tayo tapos diretso naman biyahe na naman. So yan, nandito na tayo kila Marcos at papahinga lang tayo. Kakarating lang namin. Mag-alas 8 na ng gabi. Ayan naman. Inabutan kami ng dilim sa daan. Pero okay naman, safe naman kami nakauwi. Kahit dahan-dahan lang kami kasi yung dito sa probinsya marami nung lumilipad na mga hayop na maliliit. Nakamotor lang kami kaya tatama sa mata. Buti lang may shades kami kaso hindi rin pwedeng mabilisan kasi yung shades namin pang umaga. So yan. Kailangan lang namin ng protection sa mata para lang yung mga hayop hindi pumunta sa mata. At hindi, akala kasi namin nandiyan lang yung pupunta namin kila Ate Isabel lang sa may malapit lang, kaya hindi kami nakapag full face na helmet. Pero kung alam namin na doon ang namin sa Panganiban sa malayo, nag full face helmet na kami. Kaya yun, pero okay naman na, safe naman tayo nakauwi. Wala namang sa mata. Nga lang, inabot tayo ng gabi kasi hindi kami makapagmadali. So, dahan-dahan lang yung patakbo namin. At yun, ngayon yung unang lamay ni Tatay Erbing. Nandun naman sila Ate Isabel na. Kasi yung asawa ni Tatay Erbing is bukas yata pupunta. Tapos yung ibang mga kapatid ni Ate Isabel. So, yun, sila naman ang bahala doon. Bibisita lang tayo ulit. So, yan, hanggang dito lang muna yung vlog natin. Maraming salamat sa suporta nyo. At mag-ingat kayo palagi. God bless.